Morning light breaking through the eastern hills. Just you and me, while the earth stands still. Dashboard dreams of what could be in the great unknown. We have no map, we got no plans, just open road. Say you'll stay with me forever, say you'll be my only love. We can make it through whatever, say you'll be my only love. In these days, we got the whole world at our feet. We'll take our time, yeah, we'll be who we wanna be. Under this sky, I'm so alive when you're with me. This open door, this empty page for the heart set free. Say you'll stay with me forever, say you'll be my only love. We can make it through whatever, say you'll be my only love. Mommy Love, sa buhay na ito, marami akong pangarap. Maging superhero at may kasal sa isang magarang lugar, sa isang cute na babae. Masasabi kong sa araw na ito, natupad ko na isa sa pangarap na iyan, ang maging isang superhero ng cute na babae, to marry you. Hindi mo na kailangan ng mga rosas na galing sa bibig o salitang nakakakilig. Alam ko ang kailangan mo ay tengang nakikinig. Masyadong malawak ang mundo para magkasya tayo sa tatlong matamis na salita. Hindi, I love you, kundi ikaw at ako. Dahil sa simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Kahit ano man ang mangyari, haharapin natin ang lahat ng yan ng magkasama at magkahawak ng kamay. At mapapatunayan ko na mahal mo ako tuwing sinasabi mong gwapo ako. Grabe siya. Ay, teka lang. Grabe siya. Sobrang thank you at can't wait to see you today. Kissy. Say you'll be my only love. 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 We set out at the first light. We lit up with the sunrise. Gets my heartbeat running wild when you're here by my side. And we'll dream
chased all the dream and was forget, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Till I met you. We can breathe in the moment. Open arms, we can own it. All these dreams we can run down. Feel it fall into place now. We will go from this day on. Take this world and make it ours. You and I, all lifelong. We'll take this world from this day on. From this day on. And we'll dream out loud. Take our chance, take it now. Ngayon po ay narito tayo upang maging mga saksi sa pag-iisang dibdib ni Jebsen saka ni Christine. Sa isang mahiwagang paraan, sila ay pinagsama ng Diyos, sila ay pinagtagpo. Minsan di natin naintindihan, no? Paano ba nangyayari ito? Ngunit ang Diyos ay narito rin upang ang inyong pagmamahalan sa isa't isa ay lubusin dito sa sakramento ng kasal. Yung pong sakramento ng kasal ay isang sakramento dahil ito'y tinalaga ng ating Panginoon bilang tanda ng kanyang simbahan at ni Kristo. Simula't simula pa, meron ng kasal. Mas nauna ang kasal kesa kay Kristo, yung pagdating ni Kristo sa lupa. Mas nauna ang kasal bago ang Kristyanismo, bago ang pagiging Katoliko. At ito'y iniangat ng ating Panginoon bilang isang tanda o isang sakramento. Sabi natin ito isang contract, no? Contract, lalaki, saka babae. Ang nagpapakasal, ang sakramento ay kayo, lalaki at babae. Ako, saksi lang dito, no? At lahat sila ay saksi rin. Mamaya, pipirma tayo ng marriage contract. Siyempre, bawat kontrata, bawat kasunduan ng dalawang party, merong pinipirmahan na content o yung pagkakasunduan, no? You have rights, you have obligations. Ano obligasyon ninyo sa isa't isa? At anong karapatan ninyo sa isa't isa? Isang salita lang. Ha? Ano? Pagmamahalan. Buti alam nyo, no? Pagmamahalan. Kung wala yan, mahirap magpakasal, di ba? No. So, naroon yung pagmamahalan ng lalaki at babae. So, buti na lang yung mga Griego, yung mga Greeks, meron silang mga 3 salita para sa pagmamahal. Yung unang salita nila tungkol sa pagmamahal, yung tinatawag ng mga Greek na eros. So, doon nanggagaling yung salitang erotic. So, yung eros, yun yung physical na pagmamahal ng lalaki sa babae at ng babae sa lalaki. Physical attraction. Pero sapat na ba yung physical attraction between a man and a woman? Bakit hindi sapat yung physical attraction between a man and a woman? Para yung kasal magtagal. Bakit hindi?
Dahil, yun, nawawala rin naman yung physical attractiveness natin, no? So, may gano'n, no? Hindi, it's not enough. It's not enough. Pero buti na lang, meron pang word sa Greek na mas mataas kaysa eros. Ano yung word na yun? Yun ay philia. Yung philia ay pagmamahal ng magkaibigan, friendly love. At yun, it transcends yung physical love. Kasi kulang yun eh. Dapat magkaibigan din kayo, di ba? Lagi ba kayong magkaibigan? Di ba kayo nag-aaway? Yun. Yung nagkakaganon eh. Hindi mo maintindihan. Minsan, gano'n, no? So, kulang din, di ba? Kasi hindi ba kayo lagi magkaibigan? At tanungin natin, sino ba yung mga matagal na mag-asawa dito? Taas ang kamay. Ayun. Lagi ba kayo magkaibigan? Di ba hindi? Minsan hindi, di ba? Sa asar na asar ka. Gusto mong haluan ng bubog yung pagkain niya. Di ba? Asar na asar kami. So, kulang yon. Buti na lang, may isa pang word sa Greek para sa pagmamahal. Ano yung word na yon? Agape. Ano yung agape? Yung agape, pinaka-highest level yun eh. Yung ang nag-level up ka na, no? It's the love for the enemy. So sabi ni Jesus Christ, love your enemies. Do good to those who hate you. So kailangan yung pagmamahal natin sa isa't isa ay umabot sa antas na yon. At naroon lahat, no? Yung pagtitiis, naroon yung pagpapatawad. Kasi sigurado, magkakasala tayo sa isa't isa. Sigurado yun. Magkakasala kayo sa isa't isa. May mga pagkukulang. So dapat nandun yung pagpapatawad, pagpapasensya. Sabi nga ni St. Paul, love is always patient, is always kind. At ang standard ni Jesus ay yung standard na yun. Kasi kinakasal kayo sa simbahan at tinatanggap nyo na yung standard ng pagmamahal ay yung standard ni Jesus. And you don't want anything less. So, standard ng krus. At tingnan mo yung krus. Tingnan mo, krus. Pero nandiyan lahat eh. Nandun yung handa mong ibigay yung inyong buhay para sa minamahal mo. Handa ka magtiis. Handa mong talagang madurog-durog ka para dun sa minamahal mo. Mamahalin mo itong babae lang na ito, mamahalin mo itong lalaki lang na ito hanggang kamatayan. At ang isa pang maganda sa kasal, hindi lang gano'n, no? Sakramento to dahil kayo ay sakramento ng ating Panginoon. Ikaw, Jebsen, ikaw si Jesus. Ayun, ha? Si Jesus ka na. Ikaw, Christine, ikaw yung simbahan. At kung paano pinakasalan ni Jesus ang kanyang simbahan, ay ganoon din, Jebsen, pakakasalan mo si Christine. At kung paano sumusunod ang simbahan kay Jesus at minamahal ng simbahan si Jesus, ganoon din, Christine, pakamamahalin mo si Jebsen at susunod ka rin paminsan-minsan, no? Minsan-minsan. Minsan-minsan. Hindi ko alam kung sino commander-in-chief sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo kung sino kayong Kayo ay sakramento ng Diyos. Sakramento ng simbahan. At ang pag-iisang dibdib ay banal. Banal. Banal na banal. Sabi nga, ang tawag natin to sa Hebrew ay kadosh. Kidosh. Ibig sabihin ay holy, sacred. At narito ang simbahan para kayo ay samahan. Ipagdadasal namin kayo at para maging saksi sa pag-iisang dibdib ninyo sa isa't isa. Tapos meron tayong mga simbolo ng kasal. Yung simbolo ng kasal na nasa rito ay yung singsing. So magsusuot kayo ng wedding ring. Ano yung sabihin ng singsing? Ito ay yung inyong katapatan sa isa't isa. So yun, tutulong din sa inyo, no, na meron kang suot ng singsing para malaman ng mga tao na ikaw ay may asawa na. Tapos meron din tayong ginawa. Ito, dagdag lang natin. Kasi yung aras. Ano ang sinasagisag nung barya-barya? Nung aras? Yung inyong kabuhayan. Lahat ng pera mo ngayon, Jebsen, hindi na sa'yo. Hindi, sa kanya. So, yung sweldo mo, lahat ng sweldo mo, bibigay mo sa kanya. Ha? Tapos, Christine, yung pera na binigay sa'yo, hindi mo pera yun, ha? Paano yung pambili ng sapatos? Hindi mo pambili ng bag? Hindi rin. Pang grocery yun, pang malengke. Minsan-minsan, mag-usap kayo. Pwede ba akong bumili ng sapatos? Yun. Yung kandila. Yung kandila, simbolo rin yan, no? Na pag sinindihan yung kandila, matutunaw yung kandila.
Ano sabi na para magbigay ka ng ilaw, kailangan kang mamatay. Kailangan kang matunaw. So, kailangan yung mamatay sa isa't isa. Okay? Tapos, meron din kayong veil. May veil ba kayo? Tapos, meron din kayong cord. Nasaan yung cord nyo? Sino may hawak ng cord? Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng maghiwalay. Diba? Nakatali na kayo sa isa't isa. Ano yung material niyan? Parang beads lang, di ba? Mali. Dapat tanikala ng barko. Di ba? Simbolo talaga na. Bago mo makasete din yun, di ba? Magsasawa ka, sige na nga, tiisin ko na lang to. Dapat ganon. At di kayo dapat mapaghiwalay. Tapos meron din kayong, tawag doon, yung belo. Bakit belo? Para saan yung belo? Yung belo, tatakpan kayo mamaya. So, pag tinakpan kayo, yung belo, ang tingin namin sa inyo, di na kayo dalawang tao. Dalawang katawan. Isang katawan na lang kayo. Ang tingin namin sa inyo, isang katawan na lang, ha? So, ang kasal ay napakaganda, no? Ganda kasal, eh. Pero madrama. At ihanda nyo sarili nyo rito kasi madrama, eh. Yung mundo, madrama ang mundo. Pero at least, dalawa kayo. At hindi na kayo dalawa, kasama nyo ang Diyos. At sinasabi na ang salita para sa lalaki sa Hebrew ay ish. Sa babae, isha. Ish, isha. Pag tinanggal mo yung Y sa ish, tapos yung H sa isha, ya, tinanggal mo ang Diyos, lalabas esh, magiging apoy. Huwag niyong tatanggalin ng Diyos sa pagitan ninyo. Kasi kung hindi magsusurvive. Mahirap magsurvive ang pagmamahalan niyo. Laging dapat naroon ang Diyos. At narito ang simbahan, narito kami upang kayo ay samahan, kayo ay gabayan. Kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon na manalangin tayo para kina Jebsen at Christine at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hinihiling ko na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Christine, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jebsen na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Christine, Jebsen, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Christine na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Opo. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aalagaan at aarugain ang inyong mga anak, ang mga anak na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin na bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Jebsen at Christine, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong kanang kamay at ipahayag ninyo ang mithiin magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Christine, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jebsen na naririto ngayon alinsunod sa batas at sa mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Jebsen, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Christine na naririto ngayon alinsunod sa batas at sa mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Ipapasok ba sa Facebook yan? Ha? Opo. Mamaya susuntukan kayo ron. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Oh, yun. Ngayon, magdarasal kayo ng sabay. Ama namin, kami po ay inyong loobin, magkaisa ng kalooban at damdamin, mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. At bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Christine, kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkainatan ang singsing na ito na siyang sanla ng aking pag-ibig at katapatan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Jebsen, kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ng singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Christine, kailan may di kita pababayaan, ilalagak ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at mangangakong akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. At palapakan po natin ang ating bagong kasal na Jebsen at si Christine. Congratulations. Magsitayo po ang lahat. Best wishes. Or you may kiss your wife. Congratulations po. We will go from this day on. Take this world and make it ours. You and I, all lifelong. We'll take this world from this day on. Lay your head down on my lap for a while, my darling child. Don't you worry about tomorrow, just let it fade out. What we got is right now. It's a new beginning. Don't fight the Heavenly Father, love has been your richest and greatest gift to this world. Love between a man and a man, which matures into marriage. Today we celebrate that love. Lord, for the joy of this occasion, we thank you for your presence here and now. At all times, we thank you. Protect, guide, and bless Tito Jeb and Tita Chris and everyone present here. Surround us with your love now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We have here a beautiful wedding cake courtesy of Hearts and Bells. My love, did they tell you just how long a time it took for me to get to you? And when the world said it's impossible, said it's improbable,
is cradled by the comfort that is you, you, you. I would like to first thank you all for coming today and helping to make Jebson and Christine's wedding such a memorable and special occasion. Tin, I tried my best to be the best looking person in the room today, but I obviously failed miserably. You look absolutely fantastic. Di po ba kayo agree? Agree. Oh, Yes, salamat. Jebson is more than ready for the married life. And he couldn't have chosen a better person to share it with. Parents always hope that their daughter finds a reliable, sensible, and considerate partner, and that she makes the right choices in life. Tin chose Jebs, who in my opinion is the ideal choice and a real credit to his parents. When Jebs told me he'd asked Tin to marry him, I wasn't at all surprised, but was obviously delighted. And I truly wish them all the happiness in the world. I look at Jebs now, and I'm humbled to see the man he became. And the nature he has, his good temperament, kindness, and loyalty. In the past 16 years, I can hardly remember any arguments I've had with him, which I think shows the strength of our friendship. He's been a great friend, and we've had some fun times together. It's been an honor, and believe it or not, a pleasure to be the best man today. I'd like to ask the bride and the groom to participate for a moment. Jebs and Tin, if you would please stand up. Face each other, link hands, and look into each other's eyes. I'd like to say from the bottom of my heart that myself and everybody here today is so happy that you found each other. You're true sweethearts, now taking the next step on a long and wonderful life together. As you stand there, gazing at each other's eyes, never forget that statistically, you are looking at the person na magiging pinakamasakit sa ulo nyo. Diba? Upo na po muna kayo. I have to say how lucky you are, Jebs. You will leave here today having gained a wife that is attractive, smart, loving, and caring. Oh. And Tin, how lucky you are for leaving today with a new dress and fresh flowers. Ladies and gentlemen, would you do me the honor of raising your glasses to toast the bride and the groom? May they both continue into their marriage the way they have started today, filled with butterflies and excitement to journey through life together. To my best friend and his beautiful wife, to Mr. and Mrs. Bendong. Cheers. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Angel of God, my content dear, God's love commits me here, ever this day, be at my side to light and guard, to let and guide, amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Maybe we were ready for all this to happen. Then it went and happened. Some say life is complicated. I say life is. Oh, it just is. It's a new beginning. All right. There you have it, ladies and gentlemen. The groom was finally able to retrieve. Just let love in. Maybe it's wrong, maybe it's right. Just don't let this pass us by. Don't know the way, don't know the time. Just let love in. You be the one, I'll be the one. Just don't let this pass us by. Actually, as a parents, I don't want to be nostalgic in this kind of events. But first of all, I would like to thank all of you for becoming a part of today's celebration. And of course, for all your endeavors to come at this wedding, leaving your important works behind. Then to the newlyweds, marriage is like birth. Parang pinanganak lang kayo eh. It's like the beginning of a new journey together. Then I am very happy for both of you and wish you all the very best for your new life and that you are going to start. I hope you both will build a long and joyous union through your commitments and love. Both of you may succeed and we believe that you can. To Christine, welcome to the family. Again, thank you to all. Unang-una sa lahat, tinatanggap namin ng buong puso na maging membro namin si Miss Christine Verano Bandong. Welcome! Wala na po ako masasabi kung ano po yung sinabi ng aking husband. Basta po sila ay magsama ng
mahabang panahon hanggang sa sila ay maging forever na forever ang kanilang pamamahalan. Lagi kayong magrespeto, ayoko yung nag-aaway kayo hanggat maaari, magbigayan kayo. Sa lahat po ng mga dumating na buong pamilya ko, bandong side, side ng mister ko, side po ng mga Barreto, saka po ng buong mga kaibigan po nila, lalong-lalo na po yung mga kapatid ko na nasa abroad, mga pinsan ko na binigay nila ng panahon para lang makadalo dito sa okasyon na ito. Maraming salamat po. Alright, thank you, Miss Evelyn Bandong. And now, may we call on the sister of the bride? Unang-una, pinababatid ko po sa inyo na mahal ng magulang ko si Tin. Kung ano man yung nais niya, sigurado ko sinusuportahan nila si Tin. Pagpasok ni Jeb sa bahay namin, wala kaming masabing negatibo. Tanggap na tanggap siya, buong-buo. At alam naming tanggap din niya ng buo si Tin. Nagsisimula pa lamang sila, si Tin at si Jeb. Nakita namin sila kung gaano sila kasimple, kung paano sila mangarap, minsan kung paano magtampuhan. Kita rin namin yan. At masasabi namin si Jeb, susugod yan sa bahay, anuman ang oras, para magkaayos sila. Si Tin, kahit na alam namin na hindi siya, alam namin na mapagmahal siyang tao, pero hindi siya perpekto, pero sinisikap niyang maging karapat-dapat para kay Jeb. Dahil alam namin, si Jeb ang una at huling lalaking maaari niyang mahalin sa mundong ito. Si Jeb ang kauna-unang lalaking pinakilala niya sa amin at alam niya sa sarili niya na si Jeb ang taong gusto niyang makatabi sa habang buhay niya. Kaya si Jeb, alam rin niya ang tungkol sa aming pamilya at lubos kami nagpapasalamat sa pagtanggap niya sa kung ano ang meron kami at sa kung anong wala kami. Kaya welcome ka rin sa pamilya namin, Jeb. Maraming salamat. Okay, thank you po. Para po sa lahat, sobrang nagpapasalamat po ako para sa araw na to. Sobrang espesyal. Sa 5 years namin na magkakilala ni Jen, ngayon yung pinaka-espesyal na araw para sa amin. At kami po ay lubos na nagpapasalamat at alam namin kahit may mga trabaho, busy po kayo, ay nagawa niyo pong dumalo para saksihan yung pag-iisang dibdib namin. Sobrang thankful po ako sa pamilya ni Jet, to Tita Evelyn, kay Tito Chris. Sobrang thank you po para sa araw na to at sa pag-welcome din po sa akin sa pamilya nyo. Sobrang, ang isang bagay lang po talagang maipapangako ko sa inyo ay mamahalin ko yung inyong anak habang buhay. Sobrang thank you po sa lahat ng mga tumulong sa amin para maging espesyal tong araw na ito. Sa photographer namin, kay Sir Will, sa couturier ko, si Sir Edwin, sa makeup artist, si Miss Vicky, sa venue, kay Sir Rich, at saka kay Chef Dean, sa coordinator namin kay Miss Irish and the team, at sa lahat po sa inyo, bawat isa po sa inyo, ay sobra po namin pinagpapasalamat na kayo po ay dumating. At para naman po kay Jeb, sobrang thank you for today. At alam ko, habang buhay na pagsasamahan natin. At gaya na sinabi ng ate ko, wala akong ibang naisip or wala akong itong makasama habang buhay kundi ikaw. Sobrang thankful ako kasi ngayong araw na to, alam ko, pinagkatotoo ni Lord yung prayer ko way back 15 years ago na kung ibibigay niya sa akin yung lalaking gusto ko, yun yung mga katangian na meron sa'yo. So sobrang thank you at i-cherish ko lahat at gagawin ko talaga maging kung ano yung nararapat bilang asawa mo habang buhay. Maraming salamat. Nabanggit naman na rin ni Tin. Parang hirap bantayan yung sinabi niya.
Pero salamat sa lahat ng mga nabanggit niya. Yun rin naman yung babanggitin ko. Siguro, kung baka kasi mag-uwian na kayo eh. So, okay naman kung mag-uwian kayo kasi mamaya may pagkakaabalahan pa kami, may gagawin kami. Kung ano man yun, nasa sa inyo na yun, kung ano man yung gagawin namin. So, ayun, maraming salamat. Salamat. Walang hanggang salamat. At salamat sa pagtanggap rin sa akin. Yun. Mahal na mahal kita. Thank you. Alright, thank you, Jem and Christine. Thank you. Kay nanay, tatay, salamat po. Ma, daddy, maraming salamat po sa suporta, sobra. Hindi rin to talaga, kumbaga, mabubuo ng ganito. Hindi rin po sa tulong po nila. Palakpakan niya naman rin yung mga magulang po namin. Kung wala po sila, wala kami, hindi namin matatagpuan rin yung isa't isa po. So, maraming salamat po. Sana po na-enjoy niyo po yung munting okasyon po na ito na na-witness niyo yung aming pagmamahalan po. Thank you po.